Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang President Bongbong Marcos Jr. napuno na rin sa walang katapusang tax issues na binabato sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya naman hinamon niya ang mga nag-aakusa na buksan ang kaso para pagtalunan nito. Pero bago natin simulan ang balitang ito, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. please huwag kalimutang i-like ang video at subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila punong-puno na nga ang Pangulong Marcos sa walang katapusang issue na binabato sa kanila ng mga dilawan na alipores ng mga Aquino. Kaya naman hamon ng Pangulong Marcos ay buksan na ang kasong ito. Total, kompleto na sila dito sa Pilipinas. Malinaw mga kaibigan na naghahamon ng ating mahal na Pangulo. Sige, buksan nyo ng magkaalaman. ng magkaalaman kung sino nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling mga kaibigan, di ba? Pero kahit buksan niya mga kaibigan, alam na ng mga tao kung ano yung totoo talaga. At alam na ng mga tao kung sino yung mga tunay na magnanakaw at ang mga sinungaling. Hindi tulad noong 1997 na nasa US pa sila habang ginagawa ng mga kalaban ng tax issue na ito. Kung matatandaan natin mga kababayan, ay isa rin si Manny Pacquiao sa bumatikos tungkol sa isyong ito. Gustong-gusto nilang makabalik. Bakit? Unang-una, absuelto dyan sila dyan sa mga nila sa gobyerno, yung sa taxes. Pangalawa, ito ang pinaka talagang goal, nakikita kong goal ha. Para sa akin lang, correct me if I'm wrong, pero pag sila nabalik sa power, yung mga nakadispute na mga ari-arian, kayamanan na trilyon-trilyon, gold deposit, lahat yan, malilinis na yan. Hindi man pinangalanan, ngunit tila sa pool si Manny Pacquiao sa hamon at buwelta ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon pa sa post ng CNN Philippines, Marcos on Family's Estate Tax Issue. Open the case, let us argue. Metro Manila, CNN Philippines, September 13. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Tuesday addressed the issue surrounding his family's unpaid estate taxes alleged worth 203 billion, saying the case should be opened and argued upon. In a sit-down interview with Tony Gonzaga, Marcos stressed that his family was never allowed to give their side on the matter. Because when this case came out, we were all in United States. So when it was time for us to answer, we had no chance to answer, the chief executive said. Now we are all here, open the case and let us argue it, he added. We are actually encouraging that this finally be resolved. In 1997, the Supreme Court ruled with the finality that Marcos family owed the government 23 billion in its state taxes. The tax liability has alleged ballooned to 203 billion due to penalties and surcharges. Marcos' political party, Partido Federal ng Pilipinas, earlier agreed that the High Court's decision is final and executory, but the surcharges could still be subject to reconciliation. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito, hindi mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, yan ang gawin mo PBBM. Namimihasan na ang mga yan. Hanapan ng ebidensya. Kung wala, ilagay kung saan dapat ilagay. Pati mga mapagbintang below the belt na yang ginagawa sa pamilya. Hindi na tama yan. Alisin mo na muna ang pusong mamon. Yes, the best to address these issues are now. Finish all these problems so when another Marcos runs in the national limelight, this accusation will get resolved and the Filipino people will know what really happened.
Let's see how the court will rule on this matter. Good job issue para malinawan na din ng mga tunay na nagpahirap at kurap sa ating bansa na ang dilawan para masampal sila ng katotohanan. Dapat lahat na nag-aakusa na yan sa tax ng mga Marcos, ipagdidimanda na yan ng magkaalaman na. Kung ano pong uri ng leader si Leni Robredo, no? Ito po, walang pinagkaiba to kay ano eh. Wala pong pinagkaiba to kay o mas worse pa, no? Mas worse pa to pag si Leni Robredo nabigyan ng pagkakataon na maging leader ng bansa. Magiging mas worse pa yan sa kay Pinoy sa indecision. Tignan po ninyo, no? Ito po hindi po to Marcos loyalist, hindi po to Duterte supporter, si Manuel Lacerna. Grabe po to, dilaw na dilaw to at kakamping. Pero siya mismo kino-question na, no? Yung leadership mismo hindi naman direct kasi tauhan ni Gloria. Pakinggan po natin yung hinaing niya. May official statement na ba si Leni Robredo at national leaders ng opposition coalition parties kung dadalo sila sa proposed February 25 event? Ito po yung rally, no, sa EDSA. Anong klaseng support ang binibigay nila sa nasabing event, if any? Mukhang tahimik kasi silang lahat. Sino ang tunay na organizer ng proposed February 25 event that is being promoted in the social media these past days now? Ano ang genuine national agenda to be discussed therein? Aside from the TN Trio petition pending in the Supreme Court and aside from remembering the spirit of the 1986 EDSA People Power Revolution. What legal, security, and PR preparations have been done to ensure the safety of the participants and the success of the events? Ito po, valid po ito na question, no, kay Leni Robredo ng kanyang mga supporter. Supporter niya to eh. Madalas natin itong binabanatan si Manuel Lacerna. No? Anti-BBM, anti-Duterte to. Supporter po ni Leni Robredo. Napakasimple lang po ng event. May rally po sa February 25. Anti-BBM, anti-Duterte, anti-government rally. No? Ang panawagan nga dyan ng mga ibang kakamping, talagang parang another EDSA revolution. Nananawagan sila magsuot ng pink, etc. etc. Valid yung question. Ano po ba yung may official statement na ba si Leni Robredo? Sino yung totoong nag-organize nito? Narito po si Leni Robredo sa Pilipinas. No? May magaganap na rally, may nananawagan sa mga kakamping na magsuot ng mga Lenny Kiko, yung mga suot nila nung ituturing excuse me po. Ituturing daw nila na parang rally, yung campaign rally yung February 25. Sino po yung nananawagan? No? Sino yung nagsasabing magsuot sila ng pink? Katulad nga po nung sinabi ko nung nakita ko na may question yung ilang kakamping. Tinignan ko po yung mga profile. Tinignan ko po yung Twitter account, official Twitter account ng mga leaders ng kakamping. Si Leni Robredo, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, kasama po si Sheljok. Wala po nananawagan ng February 25 rally. Very willing po sila. Hindi po, may mga tao po silang nananawagan na umattend sa February 25 rally. Tapos hindi sila nananawagan. Bakit? Diba? Ano yung purpose? Ang gulo, no? Ganyan po ang kind of leadership. Isang rally lang yan, ha? At matagal po yan, napaplano. Ano ba naman yung sabihin mo para hindi naguguluhan yung mga miyembro mo? Hindi tayo bahagi niyan. Yung nananawagan yan, bayan. Sila Baba Reyes. Maunawaan naman namin yun eh. Kilala namin sila Baba Reyes at saka yung bayan. Alam namin hindi nyo kagrupo yun. Pero bakit tahimik ka? Hindi ka kumikibo. No? Ganun po yung leadership nila eh. Hihintayin siguro ni Leni, pag marami, pupunta siya ron. Pero pagka konti, hindi siya parte. Naalala nyo po yung uri ng leadership ni Pinoy na hindi makapagpasya. Nung mamasapa to. Ano po resulta nung dahil hindi makapagpasya yung leader? Kung susuportahan ba yung mamasapa no, yung mga sub 44?
Magpapadala ba na reinforcement para mailigtas yung sa 44 o hindi? Hindi po yun matter ng minuto ang pinag-uusapan. Yun na, nakikipagbakbakan po yung mga tropa natin doon ng maghapon. Mm. Magdamag maghapon. Isang buong araw. Dahil sa walang kakayahang magpasya yung leader. Hindi nakikita na makakampit niya mga ginagawa nila, no? Kumbaga para sa kanila, mag-rally kayo dyan, bahala kayo dyan. Sila Lenny, walang pakialam eh. Sila Kiko. Na si Pinoy. Nautas po yung mga bayani na sa 44. Alam niyo po, importante po sa leader yung mabilis kang mabilis kang magpasya. Ito po, hindi naman to biglaan. February 19 pa lang, oh. Matagal na po yung may nananawagan na makakamping, na magsuot tayo ng pink, pumunta tayo sa EDSA. Ngayon, kinu-question, sino ba nananawagan? Kasali ba sila Lenny Robredo? Imagine niyo po kung anong leader yan. Di ba? Katulad po yan yung sa boycott. Hinahayaan lang niya manawagan ng manawagan. I-boycott yung Mercury Drug, i-boycott yung ganun, i-boycott yung... Alam niya ba yun na nananawagan yung mga tauhan niya ng boycott-boycott? O kanya-kanyang panawagan lang? Kaya kita po ninyo yung yung epekto. Dahil kanya-kanyang panawagan lang. Wala naman po nangyayari talaga sa mga lahat ng panawagan nilang boycott. Kanina, in-interview, nakita ko si Katri, ang pangalan nito, yung anak ni Enrile. Yung may-ari ng Telemundo. Nagpasalamat siya dahil daw sa libreng advertisement ng Telemundo. Lumaki po, naging aware ang mamamayan na may Telemundo pala. Lumaki raw yung benta nila buhat nung nanawagan yung mga kakamping na i-boycott. Anyways, balik tayo rito, no? Mahirap pong pagtiwalaan yung leader na ganyan. Ano ba naman sabihin mong hindi atin yan, pero kung gusto nyo sumama, bahala po kayo. Mahirap po yung... very willing si Lenny Robredo na gamitin yung kanyang movement, na kakamping movement, ng kung sinong tao, wala siyang pakialam eh. As a leader, no yun. No? Sabihin mo kung kabahagi ka nun o hindi. Hindi ko maintindihan. Yun po ang hindi ko maintindihan. Ano pa lang yan? Rally pa lang yan, ha? Paano kung buhay at kamatayan na katulad ng Mama Sapano? Oo. Mas mahirapan po Mama Sapano, mga kaibigan, grabe yun, Mama Sapano. Tapos parang naging parang walang pakialam si Pinoy dun. Okay. Punta po tayo. Hindi lang po si Manuel Lacerna yung nakita kong umangal na ng ganyan eh. Meron na pong mga nagtatanong na iba rin eh. Kasama ba tayo riyan? Bakit walang panawagan si Lenny? Bakit walang pahayag? Hindi yata alam ni Lenny na ganun ang leader eh. Ikaw yung mangunguna eh. Ang alam niya yata, pupunta siya ron, okay na, organize na lahat, katulad ng mga rally. Baka ganun ang ina-expect niya bilang leader. At yun na nga mga kababayan, ano na ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.